Good morning guys. Ito na yung portable pan cleaner natin. Poop separator slash water changer slash pressure washer na din at the same time pag naglilinis tayo ng mga filter media natin. Bali ang original concept nito, ito yung galing kay Kuya Lito. So ang ginawa natin dito guys, ginawa natin siyang mas compact at saka portable na rin, powered by 18 volts lithium battery. Ito guys, sa Shopee ko lang din nabili. Napakamura nito kasama na charger. At yung mga 200 plus something, 300 pesos lang. Marami nito sa Shopee. So nito is hybrid. Pwede mo siyang saksakan ng standard 220 volts gamit yung mga power outlet natin sa bahay. Gagamit lang tayo nito ng female plug para sa 220. So yun nga guys, buksan natin. Papakita lang natin kung paano natin wiring. Sa Orange App ko lang din nakuha lahat ng mga materials na ginamit ko dito. Kagaya ng pump. Yung pump na kinuha ko is yung dual motor na. Dual pump na siya, which is 18 to 24 volts. Yung power input niya, DC. Buksan natin guys, para makita niyo yung loob. Ito siya guys. Yan, yung specs niya. Paki-screenshots na lang. Orange App, marami kang option ito. Ito rin yung back converter. Kasama na pag bumili kayo ng pump. Kasama na yung back converter. Bali 12 volts lang yung isa nito. Dalawa yung ginawa ko para masupplyan niya ng 24 volts yung motor. Since yung motor natin is 24 volts, yung back converter na provided is 12 volts lang. So ang ginawa ko dito is ginawa kong series connection para magkaroon ako ng 24 volts. Ito rin yung switch para sa 220 supply natin. Ito yung nasa likod. And then, ito rin yung selector, rocker switch. Pwede mo siyang gamitan ng 220 or battery. Lithium-ion battery, portable. So, pwede siyang i-power up guys since hybrid ang concept natin. Balikan natin. Tapos, pa-fire up natin. I-testing natin yung system. Again, ang pinaka-original concept nito is galing sa ating napaka-idol at butihing content creator na hindi madamot mag-share ng kanyang idea, si Kuya Lito. Yung kanya naman is 12 volt system. Ginawa niya doon. So, yung ating guys is 24 volts. Guys, balikan natin. Pa-fire up natin. Lalagyan natin ng battery. Okay. So, yan guys. Nag-on na nga. So, kung gusto natin gamitan ng battery, gamit yung rocker switch, bali selector ito. Ito yung sa 220, hindi pa naka-plug. Ito naman yung sa 18 volts. Para sa mga standard 18 volts cordless tools natin ng mga battery. Ito guys, fit ito yung mga may makita, existing makita na battery or power tools. Kung meron kayong ibang brand, halimbawa Bosch, Ryobi, marami naman sa Orange App na mabibili. So, ipapare up na natin. Saksa ko muna to para makita nyo rin. Ito guys, naka-unplug siya. Susupply natin ng 220. At the same time, may battery dito. Yan guys, may power na tayo sa 220. Meron din tayong battery. So, just in case gusto natin na gumamit ng portable alone, kahit wala na itong 220 guys, gagana pa rin siya since portable na, powered by 18 volts battery. Yan. Medyo maingay lang, pero pag naka-ano na ito ng water, tatahimik na rin siya. Again, dual pump to, medyo malakas ng konti ang pressure nito. Tapos kung lalagyan natin ng battery, ng saksakan. Yan, pwede naman siya sa 220, tanggalin natin yung battery. Or ayan, 220. Okay, ulit. Ito naman sa battery. Alright, tanggalin natin yung battery para 220 lang ang magpa-power up. Alright, walang battery yan. Naka-power lang yan sa 220. So, pwede rin naman natin i-off. Tanggalin yung power supply. Battery alone, mapapower up nyo na siya sa labas. Handy na rin, since may handle sa dito. So, bubuksan natin, papakita natin yung wiring ko sa loob. So, yun guys, bubuksan natin. Make sure lang guys, pag nagbubuting-ting tayo sa loob, tanggalin natin yung plug para power outlet. Para safe tayo. So, ito yung switch, rocker switch. Bali, ito yung battery. Pinagsama-sama ko lahat ng common wire. Ganun din sa output ng back converter natin. At dito na ako nagano ng selector sa selector switch. Ito yung para sa motor. At make sure na din na pagka halimbawa, pa-plug natin guys. Again, pag naka-plug, ingat lang tayo. Although 24 volts naman ang output nito, pero mas maganda nang mag-ingat pa rin tayo. Yan, naka-power on siya. Make sure lang na walang babalik na mula doon sa power outlet
sa 220 standard, walang babalik na voltage papunta dito sa battery ninyo. Dito, para dito. Galing dito para hindi magsalubong at hindi masira ang battery ninyo. Para maiwasan na yan. Although pwede rin kayong maglagay ng module, charger module, para habang nakasaksak, kumakarga din at the same time yung battery natin. Pero sa system na to wala ito guys. Kasi may separate naman na charger yung battery na to. Make sure lang na wala tayong reading dito, no? Yan, 0 yan guys. Wala tayong makukuha dyan. Since naka-power yung unit natin, ano? Yan, may power siya. May 24 volts reading galing dun sa 220 power supply natin. Yan. Yun nga, sinabi ko, lahat ng common wire, pagsamasamahin lang natin. Tapos itong nasa gitna ng rocker switch, ito yung bali galing sa motor, red wire ng motor. At ito yung nasa baba, ito naman ang magpasusupply para sa battery. Walang output yan dyan since walang battery na nakasaksak dito. At the same time, wala ka ring reading ng dalawang battery pin dito, wala tayong makukuha ng reading. Since hindi nga natin pwedeng pagsalubungin yung power ng galing sa back converter, ito, pumunta dito sa battery natin. So yun guys, sasarado na natin. Mamaya, papayrak natin ito sa labas. Testing natin. Nga pala guys, regarding dito, lahat pala dito naka-union patente, kabilaan. Para either way, pwede natin siyang interchangeable siya. Pwede siyang as a vacuum cleaner, water changer, at the same time, pwede rin natin gawing pressure washer para sa mga filter media natin. Pero hindi natin ma-expect yung pinakamalakas na power kagaya ng mga normal or standard pressure washer. Ito is enough na para ma-remove yung mga residue doon na nanuot sa mga filter media natin. May kalakasan na rin siya compare doon sa normal lang na water hose sa gripo natin. Bali yung mga dulo nito guys, quick connect. Ganito siya. Yan. Tapos salpakan nyo na lang dito, doon may mga attachment tayo para sa vacuum cleaner na hose. Tsaka yung kahit habaan natin yung hose, walang problema, kaya niya pa rin sipsipin. Kagaya nga sabi ni Kuya Lito, hanggang kahit 1 inch na water depth ng mga pond natin, or kahit nga nasubukan ko na, masisimot niya talaga ng gusto. Since diaphragm ang design ng pump natin, kaya nagsasuction pa rin siya kahit na mahaba ang hose natin. So ito yung filter canister, nasa 100 micron ata yung screen mesh nito sa loob. So lahat ng dumi ng pond natin, mga residue sa bottom ng pond natin is hihigupin niya, papasok dito, at lahat yon dito matatrap sa loob ng canister filter natin bago niya i-out doon pabalik sa pond natin, or either pwede mo namang direktang itapon galing dito or dito, i-tray na lang natin. Yung original concept nito is galing sa ating butihing DIY vlogger content creator na napakamabait at laging nag-share ng kanyang idea, si Kuya Lito. Check niyo yung page niya guys, napakabait na tao at napaka accommodating sa mga questions sa kanya. Maraming salamat Kuya Lito, idol na idol ka namin.